Mga kapahayagan ng langit at impyerno sa 7 kabataan ng Columbia. Magkakasama bilang isang grupo, ang 7 kabataan ng Columbia ay isinama ni Hesukristo at ipinakita sa kanila ang langit at impyerno. Pakinggan ang kanilang ulat tungkol sa kaluwalhatian ng langit at ang kaabahan ng impyerno. Dahil sa kalagayan ng pinagkunang talaan, 6 na patotoo lamang ang aking babasahin. Halaw sa orihinal na salin mula sa salitang Kastila. Mga kapahayagan ng impyerno. Mga kapatid, upang higit na maunawaan ang kwentong ito, pakibasa ang Luke chapter 16, verse 19 to 31. Ang kwento tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro. Kapag tapos ka na, ay pakinggan mo na itong karanasang ito. Unang patotoo. Ang Biblia, na siyang salita ng Diyos, ay napakalinaw sa paksa ng langit at impyerno. Ang kwento ng mayamang lalaki at ni Lazaro na iyong nabasa, iyon ay nagsasabi sa atin tungkol sa 2 lugar, langit at impyerno, ang kaligtasan o ang kapahamakan. Wala ritong lugar sa pagitan. Ang purgatorio ay hindi tunay. Ang limbo ay hindi rin tunay. Wala iyan sa Biblia. Sa mulit-muli, ang Biblia ay napakalinaw tungkol sa mga bagay na iyan. Noong 11 ng Abril, 1995, ang Diyos ay nagbigay sa aming mga kabataan ng kapahayagan na nagpabago sa landasi ng aming mga buhay. Nagpapasimula pa lamang kaming makilala ang Diyos at pag-aralan ang Kanyang salita. Kami ay 7 kabataan na kung saan ay binigyan ng Diyos ng karangalan at malaking tungkulin na ibahagi ang kapahayagang ito sa mundo. Ang lahat ay nagsimula noong bandang 10 ng umaga. Kami ay nananalangin at naghahanda na upang tumungo sa isang picnic para sa hapon ng araw ding iyon. Ngunit bandang 10:00 ng umaga, isang matinding liwanag ang dumapo sa isa sa mga bintana. Nang nagpakita ang naturang liwanag, lahat kami ay sabay-sabay na nagsalita sa ibang wika at nabautismuhan sa Espiritu Santo. Sa sandaling iyon, lahat kami ay namangha at nagimbal sa aming nakita. Ang maluwalhating liwanag na iyon ay nagpaliwanag sa buong silid. Ang liwanag ay higit na malakas kaysa sa liwanag mula sa araw. Sa gitna ng liwanag, nakita namin ang hukbo ng mga anghel na nakadamit ng puti. Ang mga anghel na ito ay napakaganda, matatangkad at napakainam tingnan. Sa gitna ng lahat ng mga anghel ay nakita namin ang isang kamanghamanghang hugis ng isang lalaki. Ang wangis na ito ay isang pambihirang nilalang, isang lalaki na nakadamit ng isang napakaputing kasuotan. Ang kanyang buhok ay tulad ng mga gintong sinulid. Hindi namin mabanaag ang kanyang mukha sapagkat ito ay lubhang nagluluningning. Ngunit nakita namin ang isang bigkis sa palibot ng kanyang dibdib na may mga gintong titik na nagsasabi, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ay nakasuot ng purong gintong sandalya sa kanyang mga paa at ang kanyang kagandahan
ay walang kapantay at katulad. Nang makita namin ang presensya ng lalaking ito, kaming lahat ay napaluhod sa sahig. At pagkatapos ay pinasimulan naming pakinggan ang kanyang tinig. Ito ay napaka-espesyal at kamangha-mangha. Bawat salitang kanyang binibitawan ay bumabaon sa aming mga puso tulad ng isang tabak na sa magkabilay may talim. Gaya ng nasusulat sa Hebrews chapter 4 verse 12. Siya ay nangusap sa amin sa napakasimple ngunit makapangyarihang mga kataga. Narinig naming sinabi niya sa amin, "Aking mumunting mga anak, huwag kayong matakot. Ako si Jesus na taga Nazaret, at ako'y dumalaw sa inyo upang ipakita ang isang hiwaga upang inyong maipakita at masabi sa mga bayan, mga bansa, mga lungsod, mga simbahan, at sa lahat ng dako. Kung saan ko sabihin na kayo ay humayo, kayo ay hahayo. At kung saan ko sabihin sa inyo na huwag humayo, ay hindi kayo hahayo." Ang banal na Biblia, ang salita ng Diyos, ay nagsasabi sa Joel chapter 2 verse 28. "At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki, at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Ito ang mga oras na inihahanda ng Diyos para sa bawat isa." Pagkatapos ay mayroong kakaibang nangyari. Isang malaking bato ang lumitaw sa gitna ng silid. At kasama ang Panginoon, kami ay tumuntong sa malaking bato na iyon. Ang malaking bato ay mga 8 pulgadang nakaangat mula sa sahig. At isang malaking butas ang lumitaw sa sahig. Ito ay isang malaki, madilim, at nakapangingilabot na hukay o yungib. Di nagtagal, kami ay nahulog mula sa ibabaw ng malaking bato at dumausdos sa hukay na lumitaw sa sahig. Napakadilim doon at dinala kami nito sa gitna ng mundo. Habang kami ay nasa mapanglaw na kadiliman, kami ay natakot. Labis kaming natakot at sinabi sa Panginoon, "Panginoon, ayaw naming pumunta sa lugar na iyan. Huwag niyo kaming dalhin sa lugar na iyan, Panginoon. Alisin mo kami rito, Panginoon." Ang Panginoon ay tumugon sa amin sa isang napakaganda at mapagmahal na tinig. "Ang karanasang ito ay kinakailangan upang inyong makita at sabihin sa iba." Natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang hugis sungay na daan sa ilalim ng lupa. At nagmasid kami upang makita ang mga anino, mga demonyo at mga hugis na gumagala sa iba't ibang lugar. Nagpatuloy kami sa pagbaba. Ilang saglit lamang, naramdaman namin ang kawalang kabuluhan at isang napakalaking takot na dumamba sa aming dibdib. Pagkatapos ay nakarating kami sa ilang mga lungga sa ilalim ng lupa, sa ilang nakapangingilabot na mga pintuan, sa ilang napakakomplikadong mga daanan at lagusan. Ayaw naming tumungo sa loob. Nalanghap namin ang isang napakabahong amoy at naramdaman
ang isang matinding init na sumasakal sa amin. Nang kami ay makapasok sa loob ng isang pinto, nakita namin ang nakakasindak na mga bagay at nakapangingilabot na mga wangis. Ang buong lugar ay nilalamo ng mga apoy at sa gitna ng mga apoy ay mayroong mga katawan ng libu-libong tao. Sila ay naghihirap dahil sa matinding parusa. Ang tanawin ay sobrang nakakatakot. Ayaw talaga naming makita ang ipinapakita sa amin ng Panginoon. Ang lugar ay nahahati sa iba't ibang mga seksyon ng parusa at pagpapahirap. Isa sa mga unang bahagi na pinahintulutan ng Panginoon na aming makita ay ang lambak ng mga kaldero. Iyon ang aming itinawag doon. Mayroon doong milyon-milyong kaldero. Ang mga kaldero ay mayroong laman at pantay-pantay na nakapatong sa lupa. Bawat isa sa kanila ay may naglalagablab na likidong apoy sa loob. Sa loob ng bawat kaldero ay ang kaluluwa ng isang taong namatay at napunta sa impyerno. Nang makita ng mga kaluluwa ang Panginoong Hesus, nagpasimula silang humiyaw at tumili. Panginoon, mahabag ka sa amin. Panginoon, bigyan mo ko ng pagkakataon na makaalis sa lugar na to. Panginoon, alisin mo ko at sasabihin ko sa daigdig na ang lugar na ito ay tunay. Subalit ang Panginoon ay hindi man lamang tumingin sa kanila. Milyon-milyong lalaki, babae at mga kabataan ang nasa lugar na iyon. Nakita rin namin ang mga baklang lalaki, babae at mga lasinggero na nagdurusa. Nakita namin ang lahat ng mga taong ito na humihiyaw sa labis na paghihirap. Nagimbal kami nang makita kung papaanong mawasak ang kanilang mga katawan. Ang mga uod ay naglalabas-masok sa kanilang mga butas sa mata, bibig at tainga at nagsusumiksik sa kanilang balat at sa lahat ng bahagi ng kanilang mga katawan. Ito ang kaganapan ng salita ng Diyos na nasusulat sa Isaiah chapter 66 verse 24. Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila'y hindi mamamatay. Gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila'y magiging kahiyahiya sa buong sangkatauhan. Ganoon din sa Mark chapter 9 verse 44. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kami ay sadyang nahintakutan sa aming namamalas. Nakita naming ang lagablab ng mga apoy ay nasa 9 hanggang 12 talampakan ang taas. Sa loob ng bawat lagablab, mayroong kaluluwa ng isang tao na namatay at napunta sa impyerno. Maya-maya lang ay pinahintulutan kami ng Panginoon na makita ang isang tao sa loob ng isa sa mga kaldero. Siya ay nakabaliktad at nalalagas ang laman sa kanyang mukha. Masusi niyang pinagmasdan ang Panginoon at pagkatapos ay nagpasimulang humiyaw at tumawag sa pangalan ni Jesus. Panginoon, mahabag ka. Panginoon, bigyan mo ko ng pagkakataon. Panginoon, alisin mo ko sa lugar na to. Subalit ang Panginoong Jesus
ay ayaw man lamang tumingin sa kanya. Tumalikod lamang si Jesus sa kanya. Nang gawin iyon ni Jesus, ang tao ay nagpasimulang sumpain at lapastanganin ang Panginoon. Ang taong ito ay walang iba kundi si John Lennon, ang kasapi sa sikat na bandang The Beatles. Si John Lennon ay isang tao na nanghamak at nangutya sa Panginoon nang siya ay nabubuhay pa. Sinabi niya na ang Kristyanismo ay maglalaho at si Jesucristo ay malilimutan ng bawat tao. Subalit ngayon, ang taong ito ay nasa impyerno at si Jesucristo ay buhay. Ang Kristyanismo ay hindi rin naglaho. Pagkatapos ay nagpasimula kaming lumakad sa bandang gilid ng lugar na iyon, at ang mga kaluluwa ay iniabot ang kanilang mga kamay sa amin at nagmamakaawa upang kahabagan. Pinakikiusapan nila si Jesus na alisin sila roon, subalit ang Panginoon ay di man lamang tumingin sa kanila. Pagkatapos nito ay nagpasimula kaming pumunta sa iba't ibang bahagi. Napunta kami sa pinakanakapangingilabot na bahagi ng impyerno, na kung saan ang pinakagrabing pagdurusa ay nagaganap. Ang lugar na iyon ay ang sentro ng impyerno. Ang pinaka nakakapanghilakbot na uri ng pagdurusa ay naroon. Mga pagdurusang sadyang di kayang sambitin o ipaliwanag man lamang. Ang mga taong naririto ay yaong nakakakilala kay Jesus at sa salita ng Diyos. Mayroon doong mga pastor, mga ebanghelista, mga misyonero at lahat ng mga uri ng tao na minsang tinanggap si Jesus at nakaalam ng katotohanan, subalit namuhay ng isang dobleng pamumuhay. Mayroon din doong mga tumalikod na mananampalataya. Ang kanilang pagdurusa ay 1,000 ulit na mas matindi kaysa sa iba. Sila ay sumisigaw at nagmamakaawa sa Panginoon upang kahabagan. Subalit ang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa Hebrews chapter 10, verse 26 to 27 ng ganito: matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mga kaluluwang iyon ay naroon dahil sila'y nangaral, nag-ayuno, umawit at nagtaas ng kanilang mga kamay sa simbahan, subalit sa mga lansangan at tahanan, sila ay nasa pangangalunya, pakikiapid, pagsisinungaling at pagnanakaw. Hindi tayo makapagsisinungaling sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Luke chapter 12 verse 48, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Pagkatapos ay pinahintulutan kami ng Diyos na makita ang 2 babae na minsan ay naging mga Kristiyanong magkapatid habang sila ay nasa mundo. Subalit hindi sila namuhay ng matuwid sa harap ng Panginoon. Sabi ng isa sa ikalawa, "Ikaw na isinumpang walang kwenta. Ikaw ang may sala kung kaya't narito ako sa lugar na to. Hindi mo ipinangaral sa akin ang banal na mabuting balita. At dahil sa hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa katotohanan, narito ako ngayon sa impyerno."
Sila'y nangungusap ng ganito sa isa't isa sa gitna ng naglalagablab na apoy. At namumuhi sila sa isa't isa. Dahil doon sa impyerno ay walang pag-ibig, habag o pagpapatawad. Mayroon doong libo-libong mga kaluluwa na alam ang salita ng Diyos. Subalit ang kanilang buhay ay hindi malinis sa harapan ng banal na presensya ng Panginoon. Hindi ka maaaring makipaglaro sa Diyos o kahit sa mga apoy ng impyerno. Sabi ng Panginoon. Sinabi niya sa amin, Mga anak, ang lahat ng paghihirap sa mundo, kahit pagsama-samahin man sa isang lugar, ay baliwala. Baliwala kumpara sa pagdurusa ng isang tao na nasa pinakamainam na mga bahagi ng impyerno. Kung gayon ay napagtanto namin na kung ang isang tao ay nasa pinakamainam na bahagi ng impyerno at siya ay nagdurusa doon ng higit pa kaysa sa pinagsama-samang paghihirap sa daigdig, gaano pa kaya kagrabe ang pagdurusang pinagdadaanan ng mga taong nasa gitna ng impyerno na minsan ang nakaalam ng salita ng Diyos ngunit lumakad papalayo rito. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon sa amin na kami ay maaaring makipaglaro sa apoy na nasa daigdig, subalit hindi kailanman sa apoy ng impyerno. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa iba't ibang lugar at ipinakita sa amin ng Panginoon ang iba't ibang mga tao. Napagmasdan namin na ang lahat ng mga tao roon ay may humigit kumulang sa 6 na iba't ibang uri ng pahirap na nararanasan. Mayroon doong mga kaluluwa na pinapahirapan ng mga demonyo gamit ang lahat ng uri ng mga pahirap. Ang isa pang teribling pahirap ay ang kanilang sariling budhi na nagsasabi, alalahanin mo nang sila ay nangangaral sa iyo. Alalahanin mo nang marinig mo ang salita ng Diyos. Alalahanin mo nang sabihin nila sa iyo ang tungkol sa impyerno at ikaw ay tumawa tungkol doon. Ang kanilang sariling mga konsensya ay nagpapahirap din sa kanila, tulad ng mga bulate na gumagapang sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan, tulad ng mapangtupok na apoy na libu-libong beses higit na mas mainit kaysa sa daigdig. Ito ang gantimpala na inilaan ng dyablo para sa lahat sa kanila na naghahanap at sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa Revelation chapter 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Sumunod, ipinakita sa amin ng Panginoon ang isang tao na pumatay ng 6 na katao. Ang 6 na kataong ito ay nakapalibot sa kanya ngayon at sumisigaw sa kanya ng, ito'y pagkakamali mo na kaming lahat ay naririto sa lugar na to. Iyong kamalian. Ang mamamatay tao ay sinisikap na takpan ang kanyang mga tainga dahil ayaw niyang pakinggan sila. Subalit hindi niya maiwasang sila'y pakinggan dahil sa impyerno, ang lahat ng iyong mga pandama ay higit na sensitibo.
Ang mga kaluluwa sa lugar na iyon ay pinapahirapan ng di mapapatid na pagkauhaw sa tubig. Tulad ng kwento sa Biblia patungkol kay Lazaro at sa mayamang tao. Ang mayamang tao sa impyerno ay naghangad ng kahit isang patak ng tubig man lamang, ngunit hindi niya iyon nakuha o makukuha. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa Isaiah chapter 34 verse 9. Ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran at magiging asupre ang kanyang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto. Sa lugar na iyon, ang bawat kaluluwa ay nasa gitna ng nagngangalit na apoy. Ang mga tao ay nakakakita ng isang ilusyon ng malakristal sa linaw na mga ilog sa gitna ng apoy. Subalit kapag sila'y nagtatangkang abutin ang mga ito, ang mga ilog ay nagiging apoy. Nakakakita din sila ng mga puno na may bunga na naglalabas ng tubig. Subalit kapag sinusubukan nilang kunin ang mga ito, nasusunog ang kanilang mga kamay at kinukutsa sila ng mga demonyo. Pagkatapos ay dinala kami ng Diyos sa isang lugar na higit na masama kaysa sa ibang mga lugar na aming nakita. Nakita namin ang lawa ng apoy at nagbabagang bato. Sa isang bahagi ng lawa ay mayroong maliit na lawa. Sa mas maliit na lawa, mayroong milyon-milyong kaluluwa na umiiyak at nagmamakaawa sa Panginoon upang sila ay kahabagan. Sinabi nila sa Kanya, "Panginoon, pakiusap. Alisin mo kami rito kahit isang saglit lang. Pakiusap. Bigyan mo ko ng pagkakataon na makalabas." Ngunit ang Panginoon ay walang magawang anuman para sa kanila dahil ang kanilang hatol ay nakatakda na. Mula sa milyon-milyong bulto ng mga tao, pinahintulutan kami ng Panginoon na matuon ang paningin sa isang tao na ang katawan ay kalahating nakalubog sa lawa ng apoy. Pinahintulutan ng Panginoon na aming maunawaan at malaman ang kanyang mga iniisip. Ang pangalan ng taong iyon ay Mark. Kami ay namangha sa mga bagay na sinabi ng taong ito sa kanyang sarili habang nag-iisip. Natutunan namin ang isang napakahalagang aral nang marinig namin ang mga sumusunod na kataga. Ibibigay ko ang anuman para makamtan lamang ang inyong kinatatayuan ngayon. Ibibigay ko ang anuman upang makabalik sa mundo kahit isang minuto lamang. Hindi ko aalalahanin pa kung ako ang pinakakawawa, pinakamasakitin, pinakakinamumuhian o ang pinakamahirap na tao sa mundo. Ibibigay ko ang lahat makabalik lamang kahit isang minuto lamang sa ibabaw ng mundo. Hinawakan ng Panginoong Hesus ang aking kamay. Sumagot si Hesus sa mga iniisip ni Mark at sinabi, Mark, bakit gusto mong bumalik sa mundo kahit na sa isang minuto lamang? Sa isang umiiyak at nahihirapang tinig, sinabi niya kay Hesus, Panginoon, ibibigay ko ang anuman upang makabalik sa mundo kahit isang minuto lamang, upang makapagsisi at maligtas. Nang marinig ng Panginoon ang sinabi ni Mark, nakita kong may dugong lumabas mula sa mga sugat ni Hesus at napuno ng luha ang kanyang mga mata habang sinasabi, Mark,
Lubhang huli na ang lahat para sa iyo. Ang mga uod ay nakahanda na para sa iyong higaan, at ang mga uodin ang lulukob sa iyo. Nakasulat din ito sa Isaiah chapter 14 verse 11. Nang sabihin ito ng Panginoon sa kanya, siya ay lumubog sa lawa ng apoy magpakailanman. Nakakalungkot, lahat ng mga kaluluwang naroon ay wala na ngang pag-asa. Tayo lamang na nasa ibabaw ng mundo ang mayroong pagkakataon na magsisi ngayon upang makapunta sa langit kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang dito na lamang ang aking patotoo. Maraming salamat sa iyong pakikinig.